Good morning po. Morning. Dapat ang ituturo ko ngayon is yung chapter 23 kasi sabi ni Eko, yun daw ang series ninyo. Yun din ang sinisiris namin, sa chapter 22 kami. Pero sabi niya may naka-assign na daw, kaya ito na lang ituturo ko. So, ito po ay hango sa libro ni Don Carson na The Difficult Doctrine of Love of God. So, pumili lang po ako ng isang chapter kung ano yung ituturo ko. Sabi ko, merong relevance to lahat sa atin, no? Yung maling pagtingin natin sa pag-ibig ng Panginoon. Laging may kalituhan sa buhay ng tao. Well, in fact, last week, nagbigay ng directive yung Commission of Election na sabi nila, kapag natapos yung COC filing, hindi na pwedeng magpalit-palit ng representative doon sa mga tatakbo. Kasi alam naman natin from the previous election, merong last minute nung campaign period na biglang merong nagpalit. No? At yun yung nanalong presidente. So ayaw na nilang mangyari ulit yun. Tayo naman tungkol sa pag-ibig ng Diyos, titignan natin kung ano ba yung nilalaman ng pag-ibig ng Panginoon. At saklaw pa rin ng soberanya niya yung kanyang pag-ibig. At dito ay titignan natin yung mga paksa na nilalaman ng aklat na ito. Kagaya na sinabi ko, ang kukunin ko yung pag-ibig ng Diyos at ang kanyang soberanya sa kanyang pag-ibig. Yung chapter 1 dyan, yan ay nagpapakita ng maling pagtingin sa pag-ibig o yung pagbabaluktot ng tao sa pag-ibig ng Diyos. Ipinapakita ang mga pagtingin, kaisipan, at sariling kagustuhan ng tao kung paano niya i-define ang pag-ibig ng Diyos. God's love is unconditional. Kahit anong gawin mo, okay lang kasi mahal ka ng Diyos kung paano ka nilikha at kung ano ang estado mo. So, hindi ko na tatalakayin yan kasi alam naman na natin yan. Yung ikalawang chapter naman, yung definition mismo ng pag-ibig. Sabi natin, ang Diyos ay pag-ibig dahil siya ang nagbibigay ng pag-ibig. Biblical na kahulugan ng pag-ibig ng Diyos ay ipinapakita dyan sa chapter na yan kung saan ito ay nakabase sa pag-ibig na ipinakita niya sa lumang tipan, sa kanyang mga hinirang, sa kanyang bansang pinili. So, yung dispensasyon at halimbawa ng pag-ibig ng Diyos kung paano ito nilinang, tuluyang ipinakita hanggang sa bagong tipan kung saan ang pinakamalaking pagpapakita at pagpapakilala ng pag-ibig ng Diyos ay ating nasaksihan sa pagkakatawang tao ng anak ng Diyos na si Kristo Jesus. So, in short, para lang mabigyan ko kayo ng brief information about dun sa chapter 2, God's love is a Trinitarian love. So, yung buong saklaw ng pag-ibig ng Diyos mula sa Ama, sa Anak, hanggang Espiritu Santo. Ngunit, yung motivasyon nun, hindi dahil nilikha niya tayo, kaya mahal niya tayo. O kaya itinuturing niya tayong mga anak, kaya mahal na mahal niya tayo, kagaya ng pag-ibig natin sa mga anak natin. Ang motibasyon niyan, yung pagliligtas ng Panginoong Jesucristo dahil sa kanyang pag-ibig at pagsunod sa Ama. Kaya niya tayo iniligtas. At yung pangatlo naman, ayan yung tatalakayin natin, pero yung pang-apat, yung paglilinaw sa mga maling impresyon na magkasalungat ang hustisya ng Diyos sa kanyang pag-ibig. Kala ko ba, ang Diyos ay pag-ibig, bakit siya humahatol? Ay pinapakita rin sa atin sa Exodus 34 kung paanong hindi magmamaliw ang pag-ibig ng Diyos, ngunit hindi niya
kakalimutan ang kasalanan ng tao. At ito ay kanyang bibigyan ng sapat na kaparusahan. So, ito nga yung chapter 3, ang kabanatang pinili ko, dahil mayroon pa ring mangilan-ngilan sa ating nalilito pagdating sa eternalidad ng Diyos. Itinatanggi ang mga emosyon ng ating Panginoon. Inilalahad ito sa Biblia at atin itong dapat tignan ng may liwanag ukol sa kanyang pag-ibig sa atin. So, yung immutability ng Panginoon ay masasaksihan natin. So, hindi natin pwedeng sabihin na ang Panginoon ay katulad natin na driven by emotions. Pero dito, titignan natin kung ano ang sinasabi ng mga salita. Tingnan natin yung elemento ng pag-ibig ng Diyos at ng kanyang soberanya. So dito, sinasabi natin na ang Diyos ay may emosyon o pakiramdam. Ganun ba? Sinasabi ba ng Biblia na meron siyang pakiramdam? Kasi sa atin, ang pag-ibig, lahat yan ay kino-conquer nung lahat ng aspect ng ating buhay. At makikita yan on an emotion features na pwedeng ipahayag sa pamamagitan ng salita, ng ginagawa, kahit nga yung itsura lang ng tao. Kung masaya siya, kung malungkot siya. Pero ang sabi ng aklat ng Hosea sa chapter 11, ito yung isang halimbawa na nagpapakita ng pakiramdam o saloobin ng Diyos. Sabi ni D.A. Carson, tinawag niya itong affective element of love of God. Bakit kaya affective? Kung titignan natin sa chapter 11 verse 1 ng Hosea, ang binabanggit doon, minamahal ko siya. So nagpapakita ito ng pag-ibig. Pagdating sa verse 4, panali ng pag-ibig o pwede nating itong i-translate sa mas mababaw na pananalita na pagmamalasakit, care. No? Yung nagbubuklod, yung nag-hold together ng salitang pag-ibig. And then sa verse 6 naman, tabak ay nangangalit at tutupukin bandang huli ang sabi. So ito yung mga pananalita ng hustisya o paghatol ng Diyos sa kabila ng kanyang pag-ibig sa kanyang nilalang o mga hinirang. Sa theology po, ang tawag dito ay emotivity o kakayahang magpahayag ng personal na emosyon. Ngunit pagkatapos ay halos parang hindi kayang tiisin ng Diyos ang pag-iisip. Bakit kaya? Pag sinabing ang Diyos ay may tabak at nangangalit at tutupok sa atin, parang grabe naman, napakasidhi naman ng pananalitang ginamit ni Propeta Isaiah para ito ay ipahatid sa atin ng Diyos. Ganun ba? Kabrutal ang Diyos. So yung matinding paghihirap ng damdamin at yung pag-iyak ng Diyos dahil doon sa mga dadanasin ng mga palalo o mga lumalaban sa Kanya ay maipapahayag. Makikita natin yan, aware tayo dun sa Genesis chapter 6, verse 6. Nung bago lipunin ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Di ba, lumaganap ang korupsyon at kasakiman ng tao, ang kasamaan ng tao. Kaya niya nilupil ang sangkatauhan sa pamamagitan ng baha. Maliban sa pamilya ni Noe. Sabi doon, sa 6 ng chapter 6 ng Genesis,
And the Lord regret that He had made man on the earth. So, kumbaga parang nagsisisi. Pwede ba nating sabihin na nagsisisi ang Diyos? Pwede ba nating ma-frustrate yung decree ng Panginoon? Ang gusto ko, ang plano ko sa mga tao ay sumamba sila sa akin, magpuri sa akin, at lumago sa pag-ibig sa akin. Kaso magulo sila. Sinira nila ang plano ko para sa kanila. Pwede ba natin sabihin yon? Ay, hindi po natin yun pwedeng sabihin. Kaya, ang Diyos, maliwanag, dito sa sinabi ni Greg Nichols, sabi niya, the denial of God's emotivity pushes us toward thinking that the expression of emotion is unsuitable for communion with an unfeeling God. This will tend toward the suppression of feeling in praying, in preaching, and even in singing. Para palang mahadlangan natin, kahit mismo yung pagsamba natin sa Diyos, kung sasabihin natin ang Diyos mismo ay walang ipinapadamang emosyon sa atin. Marahil ay nakita nyo na yung painting na to ni Michelangelo sa Sistine Chapel sa Rome. Ayan yung creation of Adam na tinatawag. Isa siyang ilustrasyon na inaabot ng Diyos ang kanyang daliri kay Adan upang ito ay bigyan ng biyaya ng buhay. So, yung sining na ito, isang limitadong pagpapakita ng katangian lamang ng Diyos. Limitado. Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin, ito na yung totoong kahulugan at buod ng pag-ibig at biyaya ng Diyos sa sangkatauhan. Ang sinasabi ni Greg Nichols dito, yung pagtanggi sa kakayahan na maghayag ng emosyon ng Diyos, ito yung magtutulak sa atin, no? Upang ang ating pag-iisip ay magpahayag ng damdamin na hindi angkop sa pakikipag-isa ng isang walang damdaming Diyos. Anyway, tinagalog ko lang yan. So, bilang babala sa atin, ang damdamin sa pagsamba ay hindi sa pamamagitan ng artipisyal o mga walang kabuluhan, mga mechanically or manipuladong produksyon ng pagtingin natin sa kataasan at kadakilaan ng Diyos na sinasamba natin. So, hindi pwedeng ganun. Dapat ay hawakan natin ang katotohanan na ang Diyos ay totoong mayroong pag-ibig para sa kanyang mga hinirang. Na hindi ito, gusto ko lang kayong sumamba sa akin. It doesn't matter if your worship is true, as long as you're there, bowing down over me. Ay hindi po ganun. Gaya ng isang taong umiibig, masarap, ngunit madalas kaakibat nung pag-ibig ay hindi lang puro ligaya, minsan kalungkutan, no? Maging selos. Sa continuation ng mga elemento, dito makikita natin kung ating pagmamasdan ang lahat ng ito, hindi lamang pag-ibig ang pakiramdam o maaari nating sabihin sa mga karakteridad o pinapakitang emosyon ng Diyos o yung taglay-taglay ng ating Panginoon. Ngunit sa kaparehong kadahilanan ay hindi rin natin dapat isipin na nakadepende sa sitwasyon ang kilos o yung magiging katugunan ng Diyos sa ating ipapakitang pag-ibig at pagsunod din sa Kanya o pagsuway man. Bago pa man natin gawin ang mga gagawin natin, ito ay tukoy na ng Diyos. Ito ay
alam na niya, nauunawaan na niya, at nagbigay na siya ng mga probisyon at probidensya upang tayo ay guide or tulungan sa ating pagiging tunay na tagasunod ng ating Panginoon. Alam natin na ang Diyos ay hindi dumidepende sa mga tao kung paano siya sambahin. Sinagot iyan ng banal na kasulatan na hindi niya kailangan ng mga huwad o maling tagapagsamba, na kaya niyang utusan maging ang mga bato upang sumamba sa Kanya. Ngunit hindi ito ang nais ng Diyos. Ang Diyos ay nagpabatid ng Kanyang pakiramdam ayon sa Kanyang sariling kagustuhan. Hindi ibig sabihin ay pabago-bago siya. O hindi ibig sabihin ay dahil kayo ay tunay na umiibig sa akin at sumasamba sa aking pangalan, bibiyayaan ko kayo. Sila, hindi. Kahit gusto ko silang biyayaan, hindi ko na sila bibiyayaan, parurusahan ko sila. Hindi po ganito. Yung pangalawang puntos po natin, ay hindi ko pala sorry po. Yan po yung sinasabi ko, yung pakiramdam o yung emosyon ng Diyos. Yung pighati, lungkot. Sa Isaiah, makikita natin yung ligaya. Sa Exodo, yung galit niya. Sa awit, yung kanyang awa. At doon sa 10 utos, yung huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ayan naman yung pagiging panibuguin ng Diyos o yung pagiging seloso. Sorry. So, yung ikalawang puntos natin, yung soberanya at transcendensya ng Diyos, yung transcendency ng ating Panginoon. Pakinggan natin si John Calvin sa kanyang sinabi, no? Sabi niya sa Institute tungkol sa soberanya ng Diyos, that while turbulent state of the world deprive us of judgment, God, by pure light of His own righteousness and wisdom, regulates these very commotions in most exact order and direct them to the proper ends. Ano ang ibig sabihin ni Calvin dito? No? Sa madaling salita, ang sinasabi niya dito, yung kalooban ng Diyos ang pinakamataas na dahilan ng lahat ng bagay. Dahil walang nangyayari kung hindi sa pamamagitan ng kanyang utos at pahintulot. So ibig sabihin pala, kahit tayo ay naging matapat sa ating mga responsibilidad, sa ating mga utang sa Kanya na dapat ibalik sa ating tunay na pagbibigay ng pagsamba at pag-ibig sa Diyos, along the way, binigyan niya pala tayo ng mga kadahilanan upang ito ay ating gawin. And exactly the same doon din naman sa hindi. Bakit? Bakit kailangan ng ganito? No? Dahil nga, ang Diyos natin ay isang tunay na walang hanggang Diyos. Dahil merong yatang nag-skip. Ito dapat yon. Dali lang po . Okay. Yung transcendensya ng Diyos, dito, ito ay tumutukoy sa isang konsepto o kondisyon na hindi may ugnay sa mga material at may hangganan
na mga bagay o pangyayari sa mundo. Ibig sabihin, labas ito doon sa realm natin. No? Hindi natin ito lubusang mauunawaan, hindi natin magagrasp kung ano ang simula at hangganan ng ating Diyos, kung hindi doon lang sa mga ipinapabatid sa atin ng banal na kasulatan. No? Ngunit sa kabaligtaran ng pagiging hindi natin transcendensya o limitadong kapasidad ng tao, merong mga immaterial at walang hanggan na bagay na ating makikita. Sa kahulugan nito, ang transcendence ay isang banal na kondisyon na may uugnay sa pangunahin ng pagbibigay ng Diyos ng kanyang pagpapakilala niya sa atin. No? Sabi ni Wayne Grudem tungkol dito sa transcendency ng Panginoon, we should not think of God as having size or dimension. Even infinite ones, God's being cannot be rightly thought of in terms of space. However, we may understand His existence as spirit. So, lahat ng mga immaterial na bagay na hindi ganoon ka-aware ang tao o na-experience ang tao, dito nagpapakilala ang Diyos. In our experience, doon sa mga immaterial na mga bagay, mauunawaan lang natin ito in light of His revelation. At ito nga ay nagpapakita ng isang Diyos na hindi napipigil sa kanyang mga pagnanais. Nagpapakita sa Diyos na hindi nalalabag ang kagustuhan. Kung siya ay labas sa realidad ng material na mundong ito, ngunit ating nauunawaan dahil sa kanyang paglapit sa atin, tayo ay nagkakaroon ng isang malaking biyaya na nagpapatunay sa kanyang pag-ibig. So, pakinggan natin si Dr. Murray doon sa kanyang sinabi sa soberanya ng Diyos. Sabi ni Professor Murray, siya po ay isang 20th century Reformed theologian. Sabi niya, ang kapalit ng kamalayan na pinamamahalaan ng Diyos ang lahat ng mga nilalang, maging ang dyablo, para sa kapakipakinabang at kaligtasan ng kanyang mga hinirang ay pasasalamat sa kasaganaan, pagtitiyaga sa kahirapan, at kamanghamanghang seguridad ukol sa hinaharap. Ano naman ang kinalaman nito ngayon sa pagiging soberanya ng Diyos? No? Ipinapakita sa atin na ang kalooban ng Diyos ay pinakamataas na dahilan ng lahat ng bagay. Dahil walang mangyayari kung hindi sa pamamagitan ng kanyang utos at pahintulot. So, lahat ng kasaganaan na tinatamasa ng tao ay dapat magresulta sa pagbibigay ng pasasalamat sa Diyos. Lahat ng kahirapan na maaring danasin natin at ng kapwa natin ay pwede nating sabihin na dapat natin itong tawiran at pagtiyagaan. Bakit? Dahil ang Panginoon ang nagbibigay sa atin nito upang tayo ay mapalapit pa sa Kanya o kaya ay maiwasto sa mga mali nating mga nagagawa. Yung preserbasyon ng Diyos sa bawat isa. Kung babalik tanawin natin ang ating mga buhay, makikita natin na gaano kamabiyaya ang Panginoon
na sa lahat ng aking dinanas, makikita natin yung kanyang preserbasyon sa atin sa pamamagitan ng mga probidensya. Hindi himala, ngunit probidensya, mga normal na mga bagay na dumadating sa atin na nababatid natin ito ay galing sa Panginoon. So para po tapusin natin ito, yung soberanya ng Diyos, makikita natin dyan yung pagpili ng Diyos. Yung ikalawang puntos po dyan, maging sa pagpili niya sa kanyang mga hinirang at mga minamahal ay hindi nakabase sa ginawa o gagawin pa lamang ng tao. Siya ang mabisang tatawag sa kanyang mga pinili upang tumugon. So, ang soberanong pagpili ng Diyos sa kaligtasan ay nagreresulta ng mas malalim na pagkaunawa ng biyaya ng ating buhay na Diyos. Mararamdaman natin at makikita natin yung kanyang kabutihan dahil kahit hindi tayo karapat-dapat, kahit tayo ay mayroong mga kahinaan, kakulangan at mga kamalian, hindi natin maisip bakit ako? Wala naman akong ganito, wala akong ganyan. Sa halip, ganito ang mga ginawa ko, hindi ka nais-nais. Hindi natin saklaw ang mga bagay na yun. Iyan ang magpapakita ng dakilang pag-ibig niya. Yung pangalawa, sa pamamagitan ng kanyang probidensya, hindi po mayroong pagkagapi ang pagtingin dapat natin sa buhay. Dahil ang Diyos ay hindi fatalist. Ganun din dapat ang mga Kristiyano. Hindi tayo dapat maniwala sa kapalaran o yung tinatawag na tadhana. No? Bagkus, nararanasan natin ang mga bagay dahil sa kanyang probidensya. Hindi natin sinasabi na ako ay nagkaroon ng magandang hanap buhay dahil ako ay matyaga. Hindi rin natin pwedeng sabihin na sinwerte lang ako sa buhay. No? Malas yun. Huwag niyo sasabihin na sinwerte lang kayo sa buhay. Dapat makita natin na sa lahat ng nangyayari sa atin, nandiyan ang kamay at pagkilos ng Diyos. Ikaapat, hindi nagbabagong Diyos. Sabi natin kanina, immutable ang ating Panginoon. Taliwas sa kaisipan ng marami na tumutugon ang Diyos sa panalangin o kaya naman sa pagsunod sa kanyang kautusan. Gaya ng sinasabi dun sa binasa natin kanina sa Hosea 11, no? O sa Exodus 32. Anong ibig sabihin ng walang pagbabago sa kalooban ng Diyos? Kung ano ang ninais ng Diyos para sa inyo, para sa atin, dapat natin itong pagtiwalaan. Ngunit paano natin ito pagtitiwalaan kung hindi natin nakikilala ang Diyos? Mga kapatid, mga kaibigan, ang Panginoon ay nagpapakilala sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Paano tayo mananatili sa hindi nagbabagong Diyos kung tayo mismo ay walang pagkakaunawa kung gaano kasoberanya at kawalang hanggan ang ating Panginoon? Mamaya, makikita natin dun sa challenge, dapat tayong manatili sa pag-asa sa mga pangako ng Diyos na makikita natin sa mga banal na kasulatan. Yung panglima, mapagpalang pagpapahayag sa banal na kasulatan. So, hindi tulad ng Diyos tayo ay limitado o may hangganan lang. Bilang tao, hindi natin nararanasan sa personal na kapasidad ang kahulugan ng lubos na soberano at tunay na transcendenteng Diyos o walang hanggan dahil tayo ay nilalang na napapailalim sa panahon at oras. May limitasyon. Wala tayong kaparehong
kalakasan, otoridad at karunungan ng ating Diyos. Ang maaari lamang nating maunawaan ay kung ano ang ipapahayag sa atin at ipapaunawa sa atin. Iyan yung misteryo na nananatili kahit pa tayo ay mayroong pagkaunawa sa katangian ng Diyos. Mananatiling limitado ang tao. At iyan ay magkakaroon lang ng kalubusan sa pagbabalik ng kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Ang kanyang anak ang nagpapakita ng kanyang lubos na pag-ibig sa atin. Alam niyo po, kung susuriin natin ang pagpapakilala ng Biblia sa Panginoon, ay maaari lamang nating maunawaan kung ano ang hindi o ang mga katangian ng Diyos. Bakit? Kasi sinasabi sa atin, wag kayong gumawa ng ganyan. Gawin ninyo ito. So, in between, hindi natin lubusang maunawaan. Pero may kita natin na kahit mayroon tayong mga puwang na hindi nauunawaan sa patungkol sa Diyos, makikita natin sa kabuuan ng banal na kasulatan yung pagpapala ng Panginoon, yung hangarin ng Diyos, yung tipan niya simula pa kay Abraham hanggang tipan niya sa kanyang iglesia. Lahat ito ay nagpapakita ng pag-ibig at pagpapala sa pamamagitan ng biyaya na ginawa ni Jesus sa krus. Kung ikukumpara natin yung personal na relasyon ng tao, makikita natin merong mga magkaibigan na pwedeng pag-usapan ang mga bagay-bagay. Pwedeng magtulungan sa mga sitwasyon sa buhay. Kung saan ay kilala natin yung isa't isa. Meron dito sa inyo, 25 years na kayong magkakasama sa iglesyang ito. 26 years. Pero, sapat ba yung ganoong relasyon? Kung ikukumpara natin sa relasyon na mayroon tayo sa Diyos. Na lahat ng bagay pwede nating ipaabot sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin. Na lahat ng concerns natin ay pwede nating ilapit sa pamamagitan ni Jesus. Ito yung espiritual at hindi maipaliwanag na relasyon natin sa Diyos. Alien to dun sa mga walang pananampalataya. Paano mangyayaring may relasyon ka sa Diyos? Kung iisipin natin, hindi nila ito mababatid. Ngunit tayo, dahil nauunawaan natin kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sa sanlibutan, sa Kanyang nilikha, sa mga sumasampalataya sa Kanya, imaunawaan natin ano ba yung hindi pwedeng ibigay ng Diyos kung ang mismong ang anak niya ay ibinigay niya para sa atin. Hindi ito maunawaan ng mundo. Ang Diyos ay matuwid na na hinahadlangan ng kanyang pakiramdam. Ito yung pagtingin na ang Diyos ay hindi gumagana sa mga kapritsuhan na kapareho ng tao. Yung impossibility ng Panginoon, ito yung notion that God does not suffer and cannot be acted upon or moved by any other sources. Alam nyo na, naranasan nyo na yung nagmamaneho kayo, yung mga nagmamaneho dito, tapos biglang merong
sumingit sa inyo na delikadong-delikado. O kaya, yung mga nagmumotor, marami nagmumotor, di ba? Tapos biglang merong malaking sasakyan na biglang nag-cut sa inyo na nahirapan kayo, daan-daan kayo magpreno kasi baka madisgrasya kayo. Minsan, dahil sa korupsyon na meron tayo, nagagalit tayo. Ano ba yung ginagawa ng tao sa kalsada na hindi niya iniisip yung kapakanan ng iba? In short, road rage. Nangyayari yun. Pero ang ating Panginoon ay hindi ganun. Yung working definition ng impossibility, ang banal na katangian kung saan ang Diyos ay sinasabing hindi nakakaranas ng panloob na emosyon na mga pabago-bago. Ngayon masaya, mamaya malungkot na. Malayang ginawa man ito mula sa loob o epekto ng kanyang kaugnayan sa pakikipag-ugnay sa mga tao at sa kanyang mga nilikha. Makikita natin to sa chapter 2 ng ating confession, no? Yung walang simbuyong damdamin na sinasabi dun sa paragraph 1 ng chapter 2, no? Ibig sabihin pala, hindi nagbabago ang Diyos dahil hindi siya nakakaranas ng kahit anong panlabas na epekto na nanggagaling sa mga emosyon. Innate sa kanya yung kanyang nararamdaman from the start until the end ng mga mangyayari. In the history of man, pinanganak pa lang tayo, alam na ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin. Hindi pa man nating nagagawa ang mga dapat nating gawin. Kagaya ni Iso at ni Jacob. Hindi pa pinapanganak yung kambal. Ngunit pumili na ang Diyos ng kanyang kaluluguran at kapupuotan. Well, the only point here is ang mga damdamin ng Diyos ay totoo, ngunit hindi na ilalarawan ng karupukan at sentimentalismo ng tao. We cannot compare our very like to God. Napakalayo, magkaiba. Diyan sa libro ni Carson, ang sabi niya, maaari tayong mabuyong magtanong. We might raise some questions to ourselves na kung ang Diyos ay lubos na soberano at tunay na walang limitasyon, na nalalaman ang lahat ng bagay, bakit pa kailangan ng emosyon gaya ng iniisip natin? Kahapon or 2 days ago dito sa bansa natin, inilabas ni Elon Musk at ng Tesla yung kanilang updated version ng robot. Very conversational. And they freely let the robot goes to the people, yung media na invited para kausapin itong robot na ito. And flawlessly nakikipag-usap yung robot. Meron pang nagtanong, ano yung pinakamahirap na bagay sa iyo? Sabi dun sa robot. At ang sabi ng robot, nahirapan ako na maging katulad ninyo. So, kung titignan natin, pwede naman palang maging robot na lang ang Diyos. From start to the end. Kung ano yung way niya, yun din yung magiging resulta ng pagkatapos without involving any emotion or whatsoever. Pero that is the genius of God. That we can relate
to Him. Sabi ni Carson, bakit pa kailangan ng emosyon gaya ng iniisip natin kung alam niya mula simula hanggang katapusan ay hindi maaring masupresa at manatili ang kanyang otoridad. Hindi pwedeng gapiin kung ano man ang kanyang nasa isipan o kalooban. Sa halip, ang intensyon ng doktrina na ito ay ihiwalay ang Diyos sa mga kapritsuhan ng Diyos-Diyosan ng mga mundong ito. Pakinggan natin, sabi ni Bobby. Sabi niya, therefore, impossibility is intimately related to and a necessary consequence of the biblical truths of God's aseity. Di nagbabago. Infinitely, perfection, incomprehensibility, simplicity, spirituality, immutability, and so on. Napakadami nating makikita na sinasabi ng Biblia tungkol dyan. Sa kanyang hindi nagbabago, Exodus chapter 3 verse 14, I am what I am. Sa walang katapusan, infinity, sa Psalms chapter, sa 147th Psalm verse 5. Ipinahayag din ni Job kung gaano kaperpekto ang Diyos sa Job chapter 11. Sa hindi maarok na karunungan ng Diyos, yung salmista sa 145 Psalm, ipinahayag niya yun. Ang iisang Diyos on its simplicity. Sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, alam natin lahat yan, Shema. Spirituality, John 4:24, immutability, makikita rin natin yan sa Micah 3:6, and so on and so forth. Kaya napaka-importanteng maintindihan natin yung mga katangian, or alam natin yung salitang attributes, di ba? Yung mga katangian ng Diyos. Napaka-importanteng malaman natin yan, at malalaman lang natin yan sa ating pagsangguni sa kanyang nailathala, sa kanyang sinulat na salita, ang Biblia. Dahil kung nagbabago ang pakiramdam ng Diyos, ay maapektuhan ang lahat ng katangian niya na nauunawaan natin. Ang mga libro, mayroong first edition, second, third, fourth, fifth edition. Ngunit ang Diyos ay nananatili magpakailanman. Ibig sabihin siya ay tulad lamang ng ibig sabihin hindi siya katulad natin na nagbabago-bago. Overtime na tayo. Sa conclusion, ang mga damdamin ng Diyos ay palaging naaayon sa kanyang mga katangiang moral. So, yung morality na alam natin, yung kabanalan ng Diyos. No? Sa paanong paraang hindi maaaring magdusa ang Diyos? Yan ang tanong. Kung siya ay may emosyon, kung siya ay naninibugho, nagsisisi, marahil, kasi sabi natin dun sa Genesis 6:6, and God resent or regret. Paanong hindi magdudusa ang Diyos? Hindi siya maaring pisikal na magdusa dahil wala naman siyang katawang laman. Nagdusa ang Panginoong Jesucristo sa krus. Pero ito ay kanyang kalooban. Ito ay naaayon sa kanyang soberanyang pagpapasakop sa Diyos Ama. Hindi maaaring mawala ng Diyos ang kanyang pagpipigil sa sarili.
yung control mula sa mga bagay, sa kasaysayan, sa mga ginagawa ng tao. Kahit gaano man tayo rebelde o kapasaway. Kaya nga ang sabi dun sa 2 Peter chapter 3, verse 9, di ba? Ang sabi dun, hindi mabagal ang Diyos sa paghatol. Kagaya ng iniisip ng iba. Sa kanyang pangako pala, sa paghatol. Dahil ang nais ng Diyos, ang lahat ay makaabot sa pagsisisi. Paano pala kung nung nakaraang taon o nung a year before tayo magkaroon ng pagkaunawa sa kabutihan ng Diyos, sobrang kapasaway natin, nagdesisyon ng Diyos, sige, papatayin na kita, sobrang kulit mo. Wala tayo dito ngayon. So He's not governed by those things. Ang Diyos ay hindi maaaring magdusa ng basta-basta bilang isang biktima. Para sa Diyos, ang pagdurusa ay maaari lamang maging isang anyo ng pagkilos or yung active obedience. And kasama na din yung passive obedience ng Diyos. Yung passion of Christ, yung pagkakapako niya sa krus. He chose to do that. Sabi ng Panginoong Jesucristo, Father, kung maaari, tanggalin mo itong cup, itong kopa, itong paghatol, yung pait ng paghatol sa akin, but your will be done. So, tingnan natin ng merong balancing kaisipan. Ang Diyos ay independente sa paglikha. Yung aseity niya, hindi nangangailangan ng kahit ano pa man na tulong mula sa sangnilikha, ngunit siya ay tunay na nauugnay sa kanyang mga nilikha sa atin. And that we should understand. Lahat ito, ang panggitnang motivation nito, the centrality of everything, the love of God is His holiness. Kung walang kabanalan ng Diyos na nakikilala natin at nauunawaan natin, He is the thrice holy God, He will not love us. Alam niyo po kung bakit, sino po dito yung may mga baby? Alam niyo kung bakit cute yung mga baby? Because they are little demons. Kung hindi cute yung baby, tatapon natin yan. Iyak ng iyak, wala namang nangyayari. Lahat gustong gawin. Gutom, antok. We are moved by our love to our children. Pero ang Diyos, the main motivation is His holiness. That's why God loves you. God loves us because He is holy. Kaya, let us be confined to His promise. And let us find and understand those promises in the light of Scripture. So dito na po tayo magtatapos. Kung meron kayong katanungan, nandiyan naman si Pastor George. Okay, baka meron na tayong gustong itanong. We have a very konti na lang yung oras natin before we take our break because we need, so siguro we'll be using some 5 minutes for our question and answer. Any questions? So I have a question here, Pastor may naman nagtanong na sa akin. So unang-una, can you bigay mo lang ng mabilis na quick differentiation, the immutability that God never changed, and then the impossibility of God. Hindi masyadong familiar kasi sa marami yung salitang impossibility. So pakibigay mo lang ng mabilis ang pagkakaiba ng dalawa. Sige po. Saan na ba yun? Yan. Yung impossibility, di ba, kasi tayo,
we are governed by our emotion. Kung tayo ay nagkaroon ng regalo, tayo ay masaya. Kung nangyari yung mga plano natin, tayo ay masaya. Pero kapag hindi nangyari yon, especially opposite yung nangyari, yon, disappointed tayo. No? Mawawalan tayo ng gana. Pero ang Diyos, outside His being, hindi pwedeng magkaroon ng external sources na pwedeng i-break yung kalooban niya. Kahit anong gawin mo dyan, kahit anong mangyari, this is still part of God's plan and He will never change. He will not be caught off guard or on surprise. No? So this is the impossibility of God ito yung pinaka madaling explanation ng impossibility of God. Tama ba, Pastor? Salamat, Pastor. Medyo mahirap intindihin ng impossibility kung tutuusin, sapagkat meron ding mga bagay sa Bible na para bang nag-react ang Diyos, di ba? Nag-react ang Diyos sa naginawa ng tao. Katulad nga nung binanggit mo kanina. So, merong nagtanong dito, yung bargaining negotiation ni Abraham to spare Sodom and Gomorrah, if there are at least 10 righteous people in Genesis 18, is it part ng impossibility or immutability of God? I mean, why we negotiate kung hindi naman nagbabago ang pag-iisip ng Diyos? Okay. Kailangan. Wait pala. Hindi na gumagana. Ayan. Yan. Okay. So, maraming passages sa Bible na it looks like na merong negotiation sa Panginoon. Actually, si Jacob nga, binraso niya pa, di ba? He wrestled with God. No? Pero bakit natin masasabi na, hindi natin masasabi na nagbago ang desisyon ng Panginoon sa bagay na yon? Bakit? At the end of that passage, ano ba yung nangyari? Ano yung nangyari? Di ba, na-destroyed pa rin yung Sodom and Gomorrah? Pinapakita lang ng Panginoon kay kay Abraham na, Abraham, ganito kasama ang tao. If kahit in-narrow down mo yan to hundreds, 50, tens, or whatsoever, it will still show the corruption. So, kanina sinabi natin part yung providence. No? Saan na yun? Basta meron tayong na providence eh. Yan, providensya ng Diyos sa pangatlo. So, this is one way of showing us and letting us to understand the way of the Lord. So, ito ay magpapakita sa atin na ang Diyos, alam niya ang lahat ng bagay. So, kahit i-demand natin, He will still prevail on the things that He wants to happen, yung kalooban niya. Maraming salamat. Isang bagay din na dapat nating i-differentiate dito, no? Yung ang Diyos ay nagtakda. God is the God who decreed everything to happen. He declares the end from the beginning. 'Di ba sabi sa Isaiah chapter 45. Ngayon, pero itong Diyos na nagdeklara ng katapusan sa simula ay isang Diyos na nakikipag-interact, nakikipag-relate sa kasaysayan. At dito natin higit na naiintindihan ang damdamin ng Diyos at higit na naiintindihan kung ano ang kalooban ng Diyos sapagkat nakikipag-interact siya. Hindi lang siya tumigil doon sa itinakda niya yung mangyayari, kundi nakikipag-interact siya upang maintindihan natin kung sino siya, ano ang kalooban niya at kung papaano niya natin maintindihan ng husto mga plano niya na gustong mangyari sa atin. I think wala na tayong oras. Sorry, mga kapatid. Maybe some of you have questions, still have questions. We can approach Pastor Mon mamaya, personally. He will be staying here for the whole day, no? So, nandito siya hanggang mamayang hapon. Thank you very much, Pastor Mon. And let's take a break.
Magpe-pray pa po ba, Pastor? You pray, please. Mag-pray muna tayo. Okay, let's pray. Ama naming Diyos na banal, salamat o Panginoon sa inyong hindi nagbabagong kalooban, sa inyong pagiging soberanya at higit sa lahat sa inyong kabanalan upang kami ay ibigin ninyo sa kabila ng aming mga kabuktutan. Hayaan niyo, O Diyos, na ang araw na ito ay patuloy naming maingatan ng may kabanalan sa paggunita ng inyong araw ng aming araw ng pagsamba sa inyo. Ang kapurihan ay sa inyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen.